Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. 9 minuto, makalipas ang ika-6 ng gabi. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Welcome po sa programang Mate ngayong araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Hunyo taong 2010. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Dilanon, na nag-imbita po sa inyo na sana'y samahan nyo ako. At syempre ang ating magiging kapiling mamaya sa pamamagitan ng telepono sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7. Dito lamang po sa himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, binabati po natin ng magandang gabi ang lahat po ng inaabot ng ating broadcast dito sa Pilipinas. At syempre, sa ating mga suki sa karatig dagat, particular dyan po sa Western Hemisphere, magandang umaga naman po sa inyo dyan. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Bumabati rin tayo ng magandang kasiyahan o sa araw ng Maynila at San Juan. Ayan po, nagkakasayahan sila dyan. At syempre, gaya ng nakagawian, nandyan po ang pagbasaan. Isa pong tradisyon na kinagisna ng ating mga kasamahan, mga kababayan, dyan po sa San Juan. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Bueno, araw na naman po ng Huwebes. Ito po ang ating segment na Exit Superhighway from Poverty. At syempre, sa mga susunod pong linggo, ang titulo po ng ating segment tuwing araw po ng Huwebes ay mag-i-evolve din po. Medyo babaguhin natin ang pangalan. At syempre sa mga susunod na Huwebes, ang magiging pangalan ng ating segment sa susunod na Huwebes ay Gates to Poverty. Ayan po, Gates to Poverty. Pero syempre, ngayon, ang ating titulo ay Exit Superhighway from Poverty. At syempre, sa ating pong segment na ito ay tinatalakay po ng ating resource person ang mga pangunahing suliranin kung bakit patuloy ang kahirapan dito sa ating bansa. At syempre, ang mga pangunahing solusyon para masolusyonan ang mga problemang nagdudulot ng kahirapan dito sa ating bansa. Siyempre, ang ating katuwang sa programang ito, ang spokesperson ng American for the Better Philippines, walang iba kung hindi si Engineer Arthur B. Uy. Pero sa ngayon po, nandoon po siya ngayon sa Estados Unidos. Hindi ko lang po alam kung sa Las Vegas o sa Los Angeles. Sa California. Pero siya po ay tatawag sa atin upang ipagpatuloy po ang ating programa. At syempre, dahil sa malapit na pong manumpa ang ating bagong Pangulo ng ating bansa, itatanong po natin sa ating mga kapatid na Americans for a Better Philippines sa pamamagitan po ni Engineer Arthur B. Uy, ang kanilang tagapagsalita, kung ano ang tingin nila kay President-elect Noynoy Aquino, kung ito ba ay makikitang may pag-asa ba ang Pilipinas para bumangon sa kahirapan sa bagong administrasyon ng gobyernong Aquino. Okay, tama po, At syempre, narito na po sa ating kabilang linya ang ating katuwang sa ating programa na si Engineer Arthur B. Uy. At mula po dyan sa Estados Unidos ay narito po siya at kapiling natin sa pamamagitan ng telepono at internet upang sa ganon ay may papatuloy natin ang ating programa ngayong gabi. At syempre, mahalaga po ang ating pinag-uusapan sa ating segment tuwing araw ng Huwebes dahil ito po ay ang solusyon sa mga pangunahing problema ng ating Pilipinas. At sana ang lahat ng pinag-uusapan dito tuwing araw ng Huwebes, lalo na sa pagresolba sa kahirapan, ay makarating po sana sa bagong administrasyon. Pabatiin po muna natin si Engineer Arthur B. Uy. Engineer Art, magandang umaga sa iyo dyan at syempre magandang gabi dito sa Pilipinas.
Yeah, good evening, Saldi and Roland, and of course, thank you everybody for your participation. Yan, ano? At syempre, sinabi ko nga, at nais ko rin nga banggitin, ano, para sa ating mga tagapakinig, kung bakit ikaw ay napauwi dyan. Dahil, syempre, ay kailangan mo rin makipag-usap dyan sa iyong mga grupo sa American for a Better Philippines upang sa ganoon ay magkaroon ng mabilis na partisipasyon ang mga Filipino-Americans na bahagi ng Americans for a Better Philippines sa pag-implementa o pagsusulong ng ating isinusulong dito sa ating programa Exit Superhighway from Poverty. Diba, Engineer? Yung mga result dito, very encouraging na nagkaroon ng malaking confidence kay President-elect Noynoy Aquino. Yung mga investor raring na silang mag-invest diyan, yung Chamber of Commerce ng American tsaka yung mga World Bank kung kailangan pa ng pera, tinaas nila yung credit rating ng Philippines dahil sa pagka-elect ni Senator Noynoy Aquino, which is perceived to be combating corruption. Okay, Engineer, no? Tama-tama, no? Dahil pag-uusapan natin ngayon, no? Itong ano ba ang tingin, ano, ng Americans for a Better Philippines dito kay Noynoy. At syempre, yun na nga, no? Nabanggit nyo nga na maganda ang response ng iyong mga kasamahan, ano? At maging ng mga investor na Amerikano kay bagong elect na Pangulong Pinoy, ano? Pero syempre, bukod dyan, ay nakikita ba ng Americans for a Better Philippines na ang programa ni Noynoy ay makakatulong sa mga advokasya ng Filipino-Americans for a Better Philippines? Well, it's too early to para makita kung makakatulong yun o hindi. I think it needs more time para makita nila kung mangyayari nga. Kasi, first of all, ang duda nila kung lahat ng tauhan niya, mga kabinete and everything will do as he orders them. Dahil yung iba yan, yes, tapos tumatraidor naman sa kabila. Iba naman ang ginagawa. Yeah, kasi how do you monitor so many, ganon? Yun ang mga question nila. Pero kanina, ang unang suggestion nila, sabihin nyo naman, ayusin nyo naman yung international airport nyo kasi yun daw doon sa sa international airport. Walang tubig yung yung ibang kubeta, tapos meron pang malaking balde ng tubig doon, yung may mga mama doon na mag-iigip dahil hindi mai-flush yung toilet. Talaga nakakaya naman ang image ng Philippines sa ganyang kondisyon. Lalo na lahat ng kapitbahay natin ang gaganda ng mga toilet nila. Bakit kahit man lang yun sana parang kumbaga kara ng Pilipino. Doon pala, sabi nila, nakikita na yung previous administration is very corrupt. May terminal fee nga tayo, wala naman nangyayari, kundi pa atras. Samantalang yung ibang airport, wala nang terminal fee, maganda pa. So, doon pala, nakikita nga na nila ang corruption. Pero ang nila yung image na iproproject ng Philippines sa international community. Yes, Engineer. So, yun ang sabi nila. Per suggestion, at least yung madaling gawin kaagad. Pagandahin naman yung airport kahit hindi naman tatalunin yung mga neighboring countries. Pero at least hindi naman ganun na walang tubig, nag-iigib ng pang flush ng kubeta, sira-sira yung mga yung mga inodoro tsaka yung mga pinto.